Isang makabayanihang araw sa ating lahat, especially po sa mga nakatutok ngayon sa atin through Facebook Live. Excited po kami dahil muli na naman po tayong nagsasama-sama para sa isa na namang edisyon ng PNVSCA Online TV, kung saan tinatalakay natin ang iba't ibang usapin patungkol sa volunteerismo. Ako po si Feli Baday mula sa PNVSCA. At ako naman po si Dempsey Alariao at welcome po sa panibagong episode ng PNVSCA Online TV. Samahan niyo po kami at huwag kayong bibitaw as we take you on an exciting journey towards the upcoming National Volunteer Month celebration. We are streaming live via PNVSCA Facebook page and this is already the 24th episode of the PNVSCA Online TV. Oo nga, partner. 24th episode na tayo. Ang bilis ng panahon. Ilang araw na lang at December na. Today is the 22nd, no? So, 8 days to go. Tuloy-tuloy pa rin ang ating talakayan tungkol sa volunteerismo. Subalit sa episode po na ito ay medyo kakaiba, partner. Dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga nakahandang kaabang-abang na magaganap sa December to celebrate the National Volunteer Month. Pero balikan natin po saglit kung ano ang nangyari sa last episode. That was in December 2024. Last episode ho natin ay November 8. Ayan. So the other week po, kasi naman advance na ang isip ko. Excited na kasi talaga ako na makausap yung ating mga guests po ngayon. So last week, November 8, nakasama natin sina President Miriam Katahay-Mani and Miss Mia St. Falqueza of Romblon State University. Nakasama din or nakausap din natin si Country Director ng Forum ZFD, si Director Dirga Sigdel, and ang mga 2024 SOV Individual Youth Awardees, sila Mr. Georgiani Sinswat and Mr. Shin Milger Ochavo. Yes, nakasama rin natin sina Dr. Criseldo Kalinawan of Commission on Higher Education Caraga, Engineer Janice C. Puspos ng Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology, and of course our Executive Director, Mr. Donald James Ligawe. Ang mga ibinahagi nila ay totoong nakaka-inspire at motivating sa atin, lalo na sa mga taga-subaybay na volunteers at volunteer coordinators and managers. Kaya today po, katulad ng ating nabanggit po kanina, ang talakayan natin ay tungkol sa National Volunteer Month. But before we continue po, inaanyayahan namin kayong i-share sa inyong Facebook page ang episode natin today at gamitin ang hashtags na #BeAVolunteer, #Bayanihan, #National Volunteer Month 2025. At bago natin simulan ang ating pag-uusap tungkol sa National Volunteer Month, ipinaabot ng ating Executive Director, Mr. Donald James Gawe, ang kanyang mainit na pagbati sa inyong lahat sa araw na ito, lalo na sa ating mga masugid na taga-subaybay at distinguished guests para sa araw na ito. Alam po naming excited na kayo, like us, kaya simulan na ba natin, partner, ang ating interesting conversations? Yes, of course, partner. Tayo ay magsisimula sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa kung ano ang naganap noong December 2024 sa pamamagitan po ng maikling audiovisual presentation. Panoorin po natin. I'm on the road to a brand new
Andun ka ba sa NVM Kickoff last year, partner? Of course, syempre naman. Lagi tayong kasama sa pag-organize ng NBM activities, especially major events katulad ng kick-off sa Cagayan de Oro City. At mula po sa CDO, the Land of Friendship, ay tatawid tayo sa City of Love. Alam mo ba yun, partner? Saan yun? Saan nga ba yun? Sige nga po, hulaan ninyo mga viewers and listeners. Paki-chat nga po ninyo kung ano ang hula ninyo. Saan ba ang City of Love? Sige po, at umpisahan na natin ang pakikipanayam sa una nating resource person para sa episode na ito, ang Division Chief ng Policy, Advocacy and Technical Services Division, Mr. Kenneth C. Ciruelo. Magandang umaga po, Sir Kenneth! Hi, good morning sa ating mga host dyan sa online TV, dyan sa PNBSA at isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood sa online TV. Ayan po. Yes, sir. Magandang umaga, Sir Ken. Para po mas maintindihan ng ating mga taga-subaybay, pwede po bang explain sa atin ano po ang National Volunteer Month? Anong objectives po nito at bakit po ito mahalaga? Okay, sige po Ang National Volunteer Month o NVM ay isang taunang selebrasyon tuwing Disyembre na itinatag sa pamamagitan ng Proclamation number 55, Series of 1998 upang kilalanin, pasalamatan at higit pang palaganapin ang diwa ng volunteerismo sa buong bansa. Layunin nitong ipakita na ang pakikilahok ng mamamayan sa anumang anyo, malaki man o maliit, ay mahalagang bahagi ng pambansang kaunlaran at pagkakaisa. Pinangungunahan ang selebrasyon ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency or PNVSA. Katuwang ang mga government agencies, local government units, mga kasama natin sa akademya, civil society organizations, private sector at iba pang volunteer involving organizations. Ngayon, bakit ito mahalaga sa ating bansa? Well, ang NVM, pinapalakas nito ang kultura ng pagtutulungan. Ang NVM ay paalala na ang pagbabago at progreso ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan o ng iilan. Nakasalalay ito sa sama-samang pagkilos ng bawat Pilipino. Pinapatingkad din ito ang kontribusyon ng mga volunteers sa pamagitan ng iba't ibang aktibidad na bibigyan ng pagkilala ang mga individual at organisasyong nag-alay ng oras, talento at kakayahan para makatulong sa komunidad. Ang NVM ay nagsisilbi din itong National Call to Action. Ang buwan ng Disyembre ay nagiging panahon kung kailan hinihikayat ang mga Pilipino na makilahok sa mga programang pangkaunlaran, disaster response, education, kalusugan at iba pa. Ayan. Yan. So, meron palang legal basis ang NVM celebration. At syempre, pinatibay pa ng mga resolution at endorsements ng heads of local and national agencies. Papaano po nakakatulong ang NVM sa pag-promote ng volunteerism sa iba't ibang sektor, kagaya ng LGUs, HEIs, at iba pa po, Sir Ken? Ayan, sige magandang tanong yun kung paano nakakatulong ang NVM sa pag-promote ng voluntarismo sa iba't ibang sektor. Sige. Sa LGU sa ating mga local government units, ang NVM ay nagbibigay ito ng plataforma para sa citizen engagement, Sa NVM, mas nabibigyan diin ang papel ng local government units bilang local conveners ng voluntarismo, So mula clean-up drives, outreach activities hanggang disaster preparedness at iba pang mga volunteer activities na inoorganisa ng ating mga LGUs. Napapalakas din ito ang local volunteer programs. Dahil sa NVM na itataguyod ang pagbuo o pagpapalakas ng local volunteer desk or units na tumutulong sa mas sistematikong pamamahala ng volunteer initiatives. At nai-embed ang voluntarismo sa local development planning. Nagiging mas malinaw sa ating mga LGUs ang halaga ng pagsama ng voluntarismo sa kanilang mga plano at polisiya alinsunod sa Republic Act 9418 o siyang tinatawag natin na Volunteer Act of 2007. Sa ating mga
taga-akademya naman, no, or yung sa ating higher education institutions, no, na-integrate ng NBM ang volunteerismo, no, sa akademya talaga. Sa pamamagitan ng NBM, mas naipapakita ang ugnayan ng voluntarismo sa values education, community extension programs at service learning. Isa pa, nabibigyang halaga din ito, no, ang papel ng kabataan. Ang pagkilala sa mga youth volunteers, no, ay nagiging inspirasyon para sa mas maraming estudyante na maging aktibo sa community service. At lumalawak ang partnerships, no? Dahil ang NBM ay nagbubukas ng oportunidad sa HEIs na makipagtulungan o makipag-ugnayan sa LGUs, no, non-governmental organizations, civil society organizations, at iba pang stakeholders para sa research-based at sustainable volunteer initiatives. Sa iba pang sektor, no, kagaya ng mga civil society organizations, non-governmental organizations, private sector, faith-based groups, at iba pa, no, ang NBM ay nagbibigay ng momentum para sa launching ng kanilang mga volunteer programs. Pinapalawak din ito, no, ang awareness, no, at appreciation sa voluntarismo. At pinapatibay din ito, no, ang multi-sectoral collaboration. Kumbaga, no, ang NBM ang nagiging tulay para pagsamasamahin ang iba't ibang sektor tungo sa isang layunin, ang pagbuo ng mas matatag, makatao at inklusibong lipunan. Kumbaga, yung buod nito, no, sa kabuuan, ang National Volunteer Month ay hindi lamang simpleng selebrasyon. Isa itong pambansang mekanismo na nagtataguyod ng kultura ng malasakit at sama-samang pagkilos. Nakakatulong ito sa paghubog ng mas aktibong mamamayan, mas responsive na pamahalaan, at mas matibay na partnerships sa iba't ibang sektor. Wow, Sir Ken. Parang napakadami po, siksik at liglig ang inyong mensahe po ngayong umaga tungkol sa National Volunteer Month. Trinay ko nga pong mag-take note at hindi magkasya ang aking papel para isulat lahat. Ang importance ng National Volunteer Month sa pag-promote ng volunteerism sa LGUs, katulad ng nabanggit po ninyo, para maging mas systematic ang pamamahala po ng mga volunteering initiatives, ma-integrate sa development planning according to RA 9418 at sa HEIs po ay ma-integrate sa patibay ang ugnayan ng mga kabataan at yun pong ating mga initiatives on service learning, yung extension services, at para rin sa mga kabataan sa iba't ibang mga sektor, lalo na nabanggit din po ninyo yung partnership na ito talaga ay napatunayan natin na napaka-importante ng collaboration and partnership. Maraming salamat po, Sir Ken, sa mga impormasyon na inyong ibinahagi tungkol sa National Volunteer Month. At ngayon po, nakita naman po natin doon sa ating Facebook page po, kung lahat po kayo ay tumingin po, nasa pagbukas nyo pa lang ng FB page ng PNVSC, nandun na yung NBM calendar. Punong-puno ng volunteerism events. Subalit sa pagkakataon pong ito ay gusto po nating malaman, ano po ba, Sir Ken, ang isasagawa sa December 2 to 3 sa Iloilo City at ano po ang updates patungkol po dito? Ayan, sige, no. Nakipag-ugnayan tayo, no, sa City Government of Iloilo para mabigyan nila tayo, no, ng updated, no, na plano nila, no, at pangkasalukuyang preparasyon nila patungkol dito sa kick-off nga, no, ng ating National Volunteer Month. So, ito, no, attendees of the National Volunteer Month event in Iloilo City, as you've mentioned nga po, no, can expect a vibrant, meaningful, and community-centered celebration spread across 2 days, no, featuring both ceremonial and participatory volunteer engagement activities. Main highlights nito, no, ay una, Zumba para sa volunteerismo, no, this will be held on December 2, 2025, 5 p.m. to 7 p.m. at the Esplanade 1, no. So this is a pre-lunch activity which serves as an energetic opening that brings volunteers and the public together in a fun and inclusive wellness event. It promotes volunteerism as not only a service to others, but also a celebration of well-being and community connection. Pangalawa ay ang ating National Volunteer Month kick-off ceremony.
Ito naman ay gaganapin sa December 3, 2025, no, na umpisa alas 9 ng umaga. This is the formal opening of the NVM 2025, no, which will include ceremonial messages and acknowledgement that would set the tone for this month-long celebration. It will give participants an understanding of the NVM theme, strategic direction, and the shared commitment of government and partners in advancing volunteerism. So merong tinatawag, no, yung Iloilo City government na Volunteers Arise, no, na learning session and volunteer stories. Ito gaganapin din, no, sa December 3, alas 10 ng umaga, no. At this segment will feature insightful presentations and conversations that will spotlight volunteerism in action. And merong mga programa ito, no, volunteer as partners of LGU, mayroon din silang inimbitang speaker. And another one is Ilonggo Volunteers in Focus. This will be a talk show format, no, moderated by Professor Jessica Dator Bersilia, no. And ang magiging panelist dito ay ICAG, FedFire. Ito ay mga mga volunteer fire brigade sa Iloilo, no. Ang kasama nila dito ay Bureau of Fire Protection, Bae Rise, Agustino para sa tao, Pahinungod of UP, no? Kumbaga, this talk show would highlight diverse volunteer groups, their stories of service, and the impact they create in their communities. Another one is the Kabalaka Volunteer Program. This is a signature feature of Iloilo's volunteer ecosystem, no? This session would introduce the Kabalaka model and how it empowers citizens to become active partners in community preparedness, care, and development. These sessions, na nabanggit ko, would include Q&A opportunities, enabling deeper engagement with speakers and panelists. No? So magiging closing ceremony naman nila, magkakaroon din ng press briefing, no, starting at 11:10 a.m. Ang target dito ay hanggang 11:45 a.m. So after the day's presentations, we will have a short closing program which will take place followed by a press briefing led by the Provincial Information Office, no, reinforcing key messages and amplifying the celebrations reach. No, meron din tayong or sa City of Iloilo, meron ding na-organize na Kabalaka tour, no. So participants will be visiting, no, key sites or initiatives under the Kabalaka Volunteer Program. This provides a hands-on learning experience showcasing how localized volunteer systems operate and how these can be replicated by other communities. So as coordinated this morning, no, by the city government, meron silang 3 sites, no, na bibisitahin, no. So we would encourage the participants to register this early, no, kasi meron lang silang limited number, around 150 lang, no, ma-accommodate sa tour, no. So ang magiging tour nga nila ay meron sa social services, sa environment at disaster response. Sa social services, no, ang bibisitahin nilang areas ay yung sa Rice Able Sped Center sa Molo, Iloilo City ito, the UP Visayas sa General Luna, University of San Agustin in General Luna also. They will be also visiting the Haro Floodway, ito ay sa Bitoon sa Haro, at ang KVP Photo Gallery at SM City, no. Ito yung pagbalik na nila, pupunta sila dito sa Kabalaka Volunteer Photo Gallery sa SM City. Sa environment naman, no, ang pupuntahan ng grupo na ito ay sa ISAT University, sa Central Philippine University, sa Haro Floodway, sa Sunset Boulevard Esplanade, no. At ang balik din nila ay sa SM City din, sa KVP Photo Gallery. Sa disaster response naman, no, ang showcase naman at pupuntahan ay yung John B. Lacson, no, sa Arevalo, ang ICAG, no, at FedFire, at ang iCare C4, no. Itong iCare C4, ito yung yung tinatawag na Iloilo City Action and Resilience Central Command Center. Ito yung hub, no, for emergency response and disaster management in Iloilo City. So bibisitahin din ito ng sasama sa itong group, no. At of course, yung pinaka nito, pagbalik na nila ay doon na sila sa SM City para sa Kabalaka Volunteer Program Photo Gallery. Ayan. So siya, no? Whole day public exhibit, no, located at SM City Iloilo. Merong ganun, no? Para nga doon sa Kabalaka Volunteer Program Gallery at sa Atipan
Atipan Center Roadshow, no? Ito naman yung i-highlight ko, yung services and ways the public can participate. So these exhibits, no, are open to public and would provide direct volunteer engagement opportunities. As to the venues, no, nabanggit nyo kanina, no, the National Kick-Off Celebration, nabanggit na natin, is citywide in nature and strategically distributed across multiple venues to maximize participation. So yung main venues sa Esplanade 1, sa Dato, Paiburong side, doon yung Zumba para sa volunteerismo. Then sa ano naman, yung main kick-off naman ay sa Diversion 21, no? Ito ay closed venue, no, para protected naman yung ating participants, no, sa elements kasi baka umulan, no. So doon sila. Yung exhibits and roadshows naman, ito ay gaganapin sa SM City Iloilo, no, at yung Kabalaka Tour, as I earlier mentioned, ito naman ay sa various sites in Iloilo City. Ngayon, target participants dito, no, the event, no, is expected to gather representatives from academic institutions and HEIs, civil society organizations, private sector and corporate volunteer groups, community volunteer organizations, government partners including local government units, national government agencies, uniformed services, no, NVM Summit participants at mga walk-in attendees at saka mga public natin, no, na interesado. So yung mga may mga time diyan, no, sa panahon na iyon, no, please, no, we are inviting you to these activities. And expected attendance naman natin, no, while final numbers may vary, no. We are anticipating a large multi-sectoral turnout, no, especially during the kick-off ceremony and SM City exhibits where public foot traffic is high. Okay? And sige, Ma'am Feli. Maraming salamat, Sir Ken. Lagi pong maraming impormasyon na ibinabahagi po at kami ay excited na talaga na mag-attend dyan po sa ating kick-off event, national kick-off event sa Iloilo City on December 2. Yung mga nabanggit niyong roadshows, forums, exhibits, cultural tour, Iloilo City tour. Ayan po, para ipakita po yung initiatives at partnerships at yung mga target nating mga participants from all sectors, from government agencies, NGOs, schools, volunteer groups, at ito talaga ay open po sa publiko. Kaya sabi nga ni Sir Kenneth, limited ang slots, kaya mag-register na po tayong lahat. Ano po? So, ang susunod naman po natin na tatanungin ay tungkol naman po sa... Okay. Sir Ken, ang next po natin is sa ating Volunteerism Focal Point System Summit. Ano naman po ang ibig sabihin ng VFPS at sino-sino naman po ang bumubuo nito? Ayan, sige, no. So ang ibig sabihin ng VFPS or ang Volunteer Focal Point System, no, ay isang network ito ng mga volunteerism focal persons na ipinalaga ng iba't ibang national government agencies, local government units at higher education institutions. Batay sa Republic Act 9418, no, ang mga VFPs ang nagsisilbing pangunahing tagapag-ugnay ng volunteerism programs, projects, and activities sa kani-kanilang mga institusyon. So, sino-sino ang bumubuo ng VFPs? Mga VFPs, no, sila ay mga designated volunteer focal persons, assistant volunteer focal persons, volunteer coordinators, at technical assistants mula sa LGUs, HEIs, youth organizations, CSOs, at private corporations. So sila ang nagpapatupad, nangangalap ng volunteers, at nag-uugnay ng partnerships upang maging mas epektibo ang pagkakasapatuparan ng volunteer-driven development efforts. So napakahalaga po Sir Ken ng roles ng ating pong volunteerism focal point system. Kaya po ito po yung pinakaunang summit. Ano po sir? At ano nga po ang objectives nito? At latest update po sa paghahanda. Sino po ang partner natin sa summit po na ito? Yes, tama ka dyan, Ma'am Peli, no? Ito ang kauna-unahang National Volunteer Focal Point Summit na idarao sa ilalim ng pinalakas na network ng VFPs mula sa iba't ibang sektor. So, itong summit natin, no, ay naglalayong palalimin, no, ang pag-unawa sa voluntarismo or volunteerism upang kilalanin, no, ang volunteerism bilang cross-cutting strategy para sa SDGs, peace building at mga local at pambansang prioridad,
gagamitin ang summit upang magbahagi ng good practices, challenges at strategic approaches sa volunteer program management. Palalakasin din ito, no, ang networking at collaboration dahil nilalayo nitong higit pang pagtibayin ang ugnayan sa pagitan ng mga institusyon upang mas maging collective at impactful ang volunteer initiatives. At isa pa, palalawakin din ito ang intersectoral engagement. Hinihikayat, no, ang mas malawak na kipag-ugnayan at co-creation na tinatawag natin ng mga proyekto sa pagitan ng LGUs, HEI, CSOs, private sector at youth organizations. At ang mga partners natin dito, no, ay unang-una yung Iloilo Business Club, no, Ayala Foundation Incorporated, University of San Agustin, ang Association of Local Disaster Risk Reduction Management Officers in Region 6. Ayan. At syempre, yung City of Iloilo. Ayan yung ating mga partners. Yan. Sir Ken, before we let you go po, panghuling katanungan, ano po ang inyong mensahe sa mga taga-subaybay po natin ngayon? Oh, ayan. So, sa lahat ng mga nanonood ng online TV, no, at ng ating mga volunteers, no, gustong sumali dito sa ating National Volunteer Month Celebration, we highly encourage your active participation as your presence and contributions will be vital in shaping a stronger, more cohesive volunteerism ecosystem across the country. So together, let us advance the culture of bayanihan and transform collaboration into meaningful, lasting impact. And should you have questions, please contact the PNBSA Secretariat through our email address, no, at contact details as shown on screen and on via our Facebook page, no. And we look forward to welcoming you to Iloilo City this December and joining our other activities, no, outlined and shared via our National Volunteer Month calendar. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Kenneth C. Ceruelo, the Division Chief of Policy, Advocacy and Technical Services Division of PNBSCA sa pagbabahagi po ninyo tungkol sa ating mga major events sa NVM, and also for sharing with us kung ano po ba itong National Volunteer Month at ang kahalagahan po nito. At tunay nga na ilang araw pa lang ng December ay napaka-interesting na at napakarami ng activities promoting volunteerism, partner. At sa December 5, ano naman kayang ating isi-celebrate? Mapapakinggan din natin ang on December 5, mapapakinggan at mapapanood natin yung testimonies ng ating mga naging counterpart workers and supervisors ng mga international volunteers at host families na partner? Host families ng ating mga international Yes. volunteers po. Lalo na yung ilan po kasi sa kanila ay decades ago. Naalala pa nila, meron na tayong MOA signing last time, if I'm not mistaken, ang Ifugao State University, ang president po niya, nung bata siya, meron daw silang international volunteer na hinost. So isa lang po yun sa example ng atin pong makikita po sa International Volunteer Day celebration on December 5. Yes. So, ito pong International Volunteer Day ay gaganapin po virtually via Zoom in partnership with Pangasinan State University. That will happen from 9 a.m. to 12 noon. Yes, partner. So the IV Day is a global event that recognizes volunteers worldwide. Isang pagkakataon para ipakita na ang volunteerism ay walang borders. At inclusive din ito mga viewers natin, and 'di ba partner, wala tayong dinidiscriminate, lahat ay welcome dito sa ating IV Day. Mapapanood niyo po sa Facebook din kung hindi man kayo makapasok sa Zoom dahil ang balita ko sa ating pong host na Pangasinan State University, 500 ang ma-accommodate ng kanilang Zoom. So, pwede nating panoorin sa Facebook page. We will listen to messages of support from our distinguished partners, from the international and local organizations, from the government and private sector. Ayan. Bukod doon, partner, meron din tayong talk show with volunteers and local partner institutions at magkakaroon din tayo ng audio-visual presentations on HEI volunteering initiatives in different sectors and marami pang iba.
Opo, napakadaling makilahok at makiselebrate dahil kahit nasaan ka man sa Pilipinas o sa mundo, makakapag-celebrate po kayo with us via Zoom. Abangan po ninyo ang Zoom link po at iba pang mga detalye sa amin pong Facebook page, PNBSCA po, at doon din sa Pangasinan State University. Kaya i-like and follow nyo po ang PNBSCA Facebook. We are also on TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter, and Instagram. Sa halot lahat ng social Yes. media, no? So, para po sa susunod na big event natin this December, kasama po natin ang Division Chief and concurrently the Deputy Executive Director of PNBSCA. Let's all welcome Ms. Ella Victoria Sarmago. Good morning po, Ma'am Ella. Magandang umaga, Miss Feli at Dempsey, at salamat sa pagkakataong i-share natin kung ano yung isa sa mga major na mangyayari in celebration of the National Volunteer Month. So, good morning, Ma'am Ella. Ano nga po ang magaganap sa December 9 to 11? Ano po ito? Ano ang objectives po nito? At ano po ang ano na ang update po patungkol po dito? Okay. So, isang first ulit ang mangyayari sa December 9 to 11. Ito ay ang first international conference on volunteerism, which is a platform that brings together researchers, educators, government agencies, volunteer organizations to explore how volunteerism drives community and national development. This builds on PNVS's efforts to strengthen research and evidence in the sector, especially through the National Volunteerism Research Agenda. The conference aims to share new insights, promote collaboration, influence policy, and enhance capacity and build strong networks. Ultimately, it would help position volunteerism as a vital strategy for sustainable development, in sustainable and inclusive development in the Philippines. So bakit ba importante itong conference na ito? Ito ay significant kasi this will give the research community a dedicated space to deepen and expand the study of volunteerism, which is an area that is often overlooked but crucial to national development. Dito po nagkakasama ang mga eksperto, scholars, at practitioners to share evidence, explore best practices, and identify research gaps that needs attention. It also strengthens partnership between universities, government, and civil society, helping ensure that research truly informs policy and real-world programs. So sa madaling salita, mahalaga ito dahil bibigyan natin ng boses at direksyon ang sensya sa likod ng volunteerismo. Ano na ba ang paghahanda ngayon? So malaki po ang pasalamat ng PNBSCA dahil we have a very strong partner, an academic institution, dahil isa sa ginagawa ng mga academic institutions ay research. So we partnered with a higher education institution sa Cebu, which is the University of San Carlos. So ang venue po ng ating event ay sa Talamban campus ng University of San Carlos. All set na po ang ating preparations and we are excited to welcome everyone. In these 3 days, participants can expect inspiring keynote talks, dynamic research presentations, research capacity building, and great opportunities to connect and collaborate. Packed po ang programa. It would be full of insights, ideas, and energy to advance volunteerism. So, thank you so much, Ma'am Ella. And kumusta naman po yung iba pang mga sino-sino po yung mga speakers, kung pwede po bang magbanggit po tayo? Sino yung mga Okay. speakers? O So we have lined up an outstanding speakers from top local and international institutions and experts from the academia, industry, government, and global organizations. Our keynote speaker is Dr. Chris Miliora of Goldsmith University of London. And we'll also hear from the leaders yung Ugnayan ng Pahinungod sa Cebu, the University of the Philippines, Los Baños, the Philippine Statistics Authority, Department of Tourism, UN Volunteers, International Labor Organization, Charities Aid Foundation, and more.
It's a powerhouse lineup granted to spark rich insights and inspiring conversations. Ayan. Maliban po sa hosting ng University of San Carlos, meron din po ba tayong partner institutions na magbibigay ng support at sino-sino naman po sila? Okay. So we are expecting everyone, all our partners to support us with their participation as presenters or as participants para po ma-enrich yung conversation on research and volunteerism. But we would also like to particularly thank the Australian Volunteers Program and the Ramon Abuetis Foundation Incorporated, who was giving us financial support for this event. And of course, major sponsor natin is the University of San Carlos, who's providing us the venue for free and helping us facilitate the sessions for the in the 3 days. Yes. Ito po bang research conference is open para sa lahat? At paano po makakapag-register yung mga gusto pa pong sumali? And ano po yung mga benefits and opportunities na makukuha po nila? Tulad ng sinabi ko kanina, we are calling for everyone's support and participation. So yes, the conference is open to everyone, students, researchers, volunteers, organizations, and anyone interested in how volunteerism drives development. Registration is simple. Just visit our official page. May sign up po tayo na nakapost PNVSA Facebook page and social media and other social media pages. You can this is also shared by the University of San Carlos. By joining and participating, you can learn from experts, again, gain insights, and build connections for collaboration and volunteerism and research. Yeah, thank you so much, Ma'am Ella. Panghuling katanungan po, ano po ang mensahe po ninyo to all participants and those interested in research, especially on volunteerism? Ano pong gusto natin pong iparating sa mga tagapakinig po ng PNVSA Online TV, ma'am? Okay, sa muli, sabi ko kanina, to all our participants and those who are interested in research, is to embrace this opportunity to learn, share, and connect. Volunteerism has the power to transform communities, and through research and collaboration, we can understand its impact, improve programs, and create meaningful change. Be curious, engage actively, and let this conference inspire you to commit to knowledge and practice that can make a real difference. So we hope we would be seeing you on December 9 to 11 in Cebu City. Di ko kayo naririnig. Yan. Again, maraming salamat pong muli. Ating nakapanayam ang Deputy Executive Director at ang Division Chief ng PCMed, Ms. Ella Victoria Sarmago, para sa First International Research Conference on Volunteerism. Kaya halina po at mag-register na. On your screen ay makikita po natin ang art card ng research conference na inyo rin po makikita sa Facebook page ng PNVSEA and USC po. Okay po, so tingnan mo natin doon sa Facebook page po para nandun yung ating art card. Once again, thank you so much, Ma'am Ella. At bago po tayo magpatuloy, ay magbasa po muna tayo ng messages sa ating Facebook page. At nakikita ko, punong-puno na itong ating Facebook sa chat. So, una, sabi po ng Pilar Reading, watching from Pilar Sorsogon. Hello po. From Sir Gerson Tukib Ebal, mabuhay mga voluntarismo sa buong Pilipinas, at mula kay Kuya Doc, watching from Ascat. At pa-shout out daw po from Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology. Ayan, more comments galing sa ating Facebook Live, no? From Ms. Rizalyn Vela Cruz, watching from Bagak, Bataan. Wow. And from one of our National Volunteer Resource Pool member, Ms. Catherine N. Calamyong. So, Ms. Cat, comment 3 hearts para sa atin. And kay Jedaida Arzaga,
Good morning, watching from Pangasinan. Yan, Ma'am Jidaida, thank you po. Nag-register sila sa research conference sa Cebu City. Looking forward po sa inyo sa December 9 to 11. From Miss Joyce Baltazar, watching from NUFB HM242. Ano kaya itong? National University po ito, no? Fairview. I see. Kasama rin niya si Miss Eliza Hala, Miss Queen Jerica Ischoco. Ako, ang dami naman ng mga taga-National University. Si Miss Francesca, si Miss ang hirap basahin. Brianna, Adviento, June Rabanal, Sean Mercado. Ayan, napakarami. Mamaya basahin din pauli natin. At gusto lang ho natin pang banggitin din po sa December 3, pero mukhang ito ay gaganapin sa December 5 din po, ang launch ng Volunteerism for Water Framework. So, abangan po natin yan. Yan ay hybrid at pwede po kayong mag-attend sapagkat ito ay via Zoom and on Facebook din po. Kaya makaka-attend po tayo. That is in partnership with the National Water Resources Board. December 3 or 5. Abangan po ang update patungkol po dyan sa ating pong Facebook page. Maraming salamat sa mga messages nyo. Keep them coming. At mga viewers natin and partner, hindi lang sa conferences at summits, pero meron din tayong volunteerism expos sa iba't ibang lugar. Kasama natin ang Senior Volunteer Service Officer at Focal Person for the Conduct of Volunteerism Expos in the country. Please welcome po Miss Pia Castillo. Good morning po, Miss Pia. Baka pwede pong paki-on po ang inyong microphone. Good morning once again sa lahat po ng nanonood sa atin pong online TV, dyan sa mga nakikipag-live stream sa atin via Facebook. Good morning po sa atin lahat. Ayan, good morning po, Miss Pia. Ano po ba ang layunin ng Volunteerism Expo? Bakit mahalaga po ito para sa ating mga Pilipino? Okay po. So ngayon pong National Volunteer Month, isa po sa mga activities na atin pong naka-line up ay ang Volunteerism Expo po, no? So ang Volunteerism Expo po ay isang activity kung saan iniimbitahan po natin yung iba't ibang organization. Yun pong mga volunteer involving organization at yun din pong mga organization na they volunteer themselves po, no? Para po i-showcase ang kanila pong mga volunteer programs and initiatives po. At dito din po sa Volunteerism Expo, binibigyan natin ng pagkakataon ng mga individual at mga grupo na naghahanap ng volunteer opportunities na mahanap po yung tamang organization para po sa kanila pong pag-volunteer. So, in short po, ito pong Volunteer Expo ay convergence po ng mga sektor na nagbibigay po ng opportunity for volunteering at mga tao or grupo na naghahanap naman po ng opportunities to volunteer. So, alam naman po natin na napakaraming Pilipino yung gustong mag-volunteer o tumulong, pero madalas po hindi nila alam kung paano magsimula at saan pupunta o kung sino yung pwedeng kausapin. Kagaya po kagabi, no, I was in my shift po doon sa FIFA sa volunteer po. May nakausap po tayo doon na isang volunteer. Then sabi niya, gustong-gusto niya pong mag-volunteer, no, pero ang hesitation niya palagi, baka daw hindi siya qualified para makapag-volunteer. No? Akala niya, ang pag-volunteer requires a specific skill, no? Kaya kailangan may technical skill bago makapag-volunteer. So, yun po yung what's holding her back. Yung isa naman pong volunteer doon, nagpo-volunteer po siya, pero lagi lang sa sports. At sabi niya, gusto naman din po niya magkaroon ng opportunity na makapag-volunteer naman sa humanitarian sector. So, pero hindi rin niya alam kung saan siya maghahanap ng opportunity para makapag-volunteer in that sector. And then, kagabi naman, I was assigned doon sa mga kabataan na nagvo-volunteer at nakita ko na bata sila, no, mga 12 years old to 15 years old, pero they are now volunteering sa World Cup pa, no, bilang taga-punas ng sahig, taga-abot ng bola. And I was telling myself, siguro kung nung bata ako, alam ko na may ganitong opportunity. Baka nung bata pa lang ako nagvo-volunteer na din ako. So, ganun po, this is where the Volunteerism Expo comes in po, no? So, ito po yung ginagawa natin na platform para po pag-ugnayin yung mga tao na gustong mag-volunteer at mga spaces for mga organisasyon naman na
nagbibigay naman po ng opportunities na mag-volunteer po, no? So dito po natin sa Expo, pinapakilala ang iba't ibang programa po na kung saan pwedeng makapag-volunteer ang isang individual o ang mga grupo po. At ang volunteerism po, Expo, is also space para mas maging madali at maging accessible po at maging inspiring po yung pag-volunteer. So sa lahat po ng ito, yung layunin po talaga natin, i-advance yung spirit ng volunteerism at i-push po na hindi lamang ito bilang isang activity, kundi maging way of life po natin, yung pag-volunteer para sa mga Pilipino. Yan. Thank you so much, Miss Pia. Napaka-passionate ni Miss Pia sa kanyang sharing tungkol sa kung ano itong Volunteerism Expo. At sabi nga po niya, ito yung isang strategic platform where the volunteers and those volunteer engaging organizations will come together. So doon ang parang matching na rin po, ano? Naka-attend ka na ba ng Vol Expo? Hindi pa, partner. Anak ko, attend ka na. Eto, marami tayong partners ngayon na i-interviewin. Simulan na po natin sa December 3. Mula po sa local government unit ng Muntinlupa City. Nandito po kasama natin. Hindi po nakarating, mukhang ma-traffic ang Muntinlupa, no? So, sunod po, puntahan natin ang, ayan, sabi ng ating mga kasama dito, puntahan natin ang Norsu. Ayan, pakilala mo nga, Ayan. partner. On December 8, sa Negros Oriental State University or NORSU, ay gaganapin ang Volunteerism Expo. Kasama natin ngayon si Mr. Jeremy John Teves from the International Relations Office of NORSU in Dumaguete City. Good morning, Sir Jeremy. Hello, good morning, Miss Dempsey, Miss Feli, good morning, and to all those watching in FB, good morning po. Yeah, good morning, Sir Jeremy. Maraming salamat. With a short notice po, ay nandyan po, laging handa, no? Talagang volunteer at heart. So, Sir Jeremy, sa December 8 po, yung Volunteerism Expo, ano po ang maaasahan po ng mga taga Negros Island at ilan po sa aming mga kasamahan mula sa Quezon City ay malamang papunta po dyan sa December 8. Ano pong maaasahan natin sa December 8 po? Okay po, ma'am. So right now, the organization committee is still at what I would call the creative planning stage, where we basically just throw ideas and possibilities at the open and see what looks good. One of the ideas that was thrown up was a showcase area where exhibitors present their missions and current projects, as well as an avenue for recruitment to said organizations, like sign-up booths and short orientation sessions for the crowd. Since this is Norsu's first time taking the reins of a volunteer expo together with Silliman University and Foundation University, we are still exploring and discovering the possibilities for the expo with technical guidance from PNVSCA. Wow, that is so nice. First time din pala ng Norsu, ano? So, Ayan. So, Sir Jeremy, who are the partners or organizations involved? Sino-sino po ang mga makakasama natin? And ito po ba is open para sa lahat? Paano po sila makakapag-register kung gusto po nilang sumali? Okay, so this expo is a joint collaboration with Silliman and Foundation University. And each of us will be sending out invitations to the various local organizations here in Dumaguete for their participation as exhibitors and maybe guest speakers. I personally am planning on inviting organizations that I know are well versed in volunteerism, like the International Order of Demolay here in Dumaguete and the Rotary Club in Dumaguete City. And hopefully, maybe I can get permission to also invite a school organization from Silliman, the University Corps of Campus Ambassadors. And it's this endeavor po that we would like to coordinate with PNVCA's local partner network to help broaden the expo's reach across the youth, the community, and social civic organizations. So this expo is absolutely open to everyone. The heart of this expo is to showcase volunteerism to all sectors of the community, from the youth, the working class, the retirees, and to even people with disabilities. We are still looking for exhibitors, so interested organizations or individuals can participate by reaching out to us through the norsu.edu.ph official website
under internationalization. Our email address and contact number is posted there. And we would love to have you join this year's Volunteer Expo. And for those who would just like to experience and learn about volunteerism, Norsus Gates is open to all on December 8th. Yeah, thank you so much, Sir Jeremy. So, Norsu and the team, kasama ang nabanggit niyo po, Silliman University, tama po ba? And Yes Foundation po. yung Yes kasama po. po, ano? Dito sa initiative na ito, Volunteerism Expo. Ang host po ay Norsu. We are calling for exhibitors. Kaya naman po kayo na mga volunteer organizations na malapit po sa Negros Island, please mag-register po. Sabi nga po ni Sir Jeremy, nasa kanila pong website at Facebook page po yung contact information. So once again, Sir Jeremy Tevis from the Negros Oriental State University. Thank you so much po. And best regards. Good luck po sa ating pong isasagawang Thank you. Volunteerism Expo. Thank you po, Miss Felly. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, susunod po. Okay. So, meron na pa naman po tayong iba pang mga Volunteerism Expo. Hindi lang po pala nakarating ngayon, ma-traffic kahit na online tayo, pero syempre kailangan din natin ng maayos na space. Banggitin na lang ho natin sa December 3 po sa Muntinlupa City. Pangungunahan po yan nila Miss Aya Dancel. Sila po ang volunteerism focal person. And meron din po sa December 5. kailan po itong ating Bacolod, ayan. Volunteerism Expo din po sa Bacolod City. Ang partner natin dyan ay ang Carlos Hilado Memorial State University. Ano po? Meron tayong consultation on the preparation of a comprehensive volunteer framework for upland community sa Kabangkalan, Negros Occidental. Yan po ay sa December 7. So binabasa ko lang po itong ating calendar. Maaari po ninyong tignan sa ating Facebook page. And ayun, ang susunod po ay ang Volunteerism Expo sa Antipolo City. Yan po ay sa December 13. Yan po, wag ho nating kalilimutan mga dates. Tayo na nandito sa Calabar Zone at National Capital Region, pwedeng pumunta sa Antipolo City. Next naman po ay pakikinggan natin mula doon sa ating Negros Oriental State University. Dadako tayo sa Quezon City. At kasama po natin ngayon ang mga taga Quezon City sa Human Resources Department. Nakikita ko po sa atin pong screen ngayon, si Doc Ria. Tama po ba si Doc Ria Tantoco de Leon? Hello po, good morning po Doc. At si Miss Mikey Basquinias, ang ating pong volunteerism focal person po sa Quezon City. Magandang umaga po. And of course, si Attorney Noel Del Prado is here with us po. Ayun, si Attorney Noel. Ayun, nakita na natin. Umaga po. Good morning po, sir. Nakita na natin ang head ng Human Resources Department. So, magandang umaga po ulit. Kamusta naman po ang paghahanda ni Quezon City para sa nalalapit na Volunteerism Expo on December 15? Ano po ang maaasahan ng mga dadalo po? Yes, ma'am. Go ahead po. Nakamute lang po kayo, ma'am. Hello. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Attorney, nais niyo po bang mag-share? Dagdagan ko na lang po. On December 15, Quezon City will be hosting the biggest, or what we want to be the biggest, Bayanihan QC Volunteerism Expo. And this is in line with our Mayor David Montes' chairmanship of the PNV SCA for 2 years. So ito po ay gagawin sa aming pinakamalaking
Convention Center, yung Quezon City Mines. At marami po tayong inimbitahan na mga NGOs, community organizations, government agencies. Ito na po yung mga ating existing partners in promoting and providing opportunities for volunteers in different aspects. Meron po tayo sa sports, meron po tayo sa ecological protection. Siyempre, nandiyan din po yung ating education at marami pa pong ibang maaaring pagtulungan. Kaya nga po ito ay sinusubukan po natin ipunin ng lahat ng similarly minded, civic-minded na mga organisasyon para po makabuo tayo. Kasi ang naniniwala po kami, isa din sa lakas ng volunteerismo ay doon sa pagsasama-sama ng kakaunting mga resources at syempre pagbibigay ng loob din, pagbibigay ng lakas ng loob sa ating mga volunteers that they're not acting in isolation but they're actually moving with a growing movement of volunteers, those who seek to help without expecting anything in return. Yeah, thank you so much, Attorney Noel. May gusto pong idagdag sila Doc Ria and Ms. Mikey po tungkol sa paghahanda? I Like- guess I'll go first, Mikey, because I know you have all the other specific details. But just to add to Attorney Noel's what he shared just a few minutes ago, this is actually our second year giving this expo. And last year we learned a lot. We saw the need, we saw the enthusiasm of potential volunteers. So when PNVSCA decided to give us a proposal if we would like to do it again, without hesitation, with Mayor Joy's support, the whole Quezon City, because we have been doing Bayanihan QC the whole year already, walang hesitation. We said yes. And ang ano nga sa amin, sabi nga ni Attorney Del Prado, ayoko man nakakatakot eh. We plan to make it bigger na lang, Attorney Noel, not biggest. Baka mamaya nakakatakot eh. But we have the support of the whole Quezon City government, and hopefully we've sent out letters of invitation to exhibitors, participants, and hopefully, we can all gather for one whole day as we highlight volunteerism. We've invited special guests po. One of them is a Ramon Magsaysay awardee that who's the director of Arnold Jansen Kalinga. I'm not sure if you're familiar with it. And he's there to inspire us. Mayor Joy will try to be there. Baka biglang something happens. But hopefully, because nga she's a firm supporter of volunteerism. So Mikey will go ahead and share all the other details when it comes to registration and how to join us on that day on December 15 po at the MICE Center. It's inside the Quezon City Hall compound. You won't miss it. It's, sabi nga ni Attorney Noel, malaki siyang venue, and hopefully mapuno po natin to with everybody's support. Thank you. Yeah, thank you so much po, Doc Ria. And excited nga po kami. Are you available on December 15, partner? Yes, partner. Yeah, last year po, Doc, hindi po ako naka-attend. Nainggit ako sa mga kasama ko kasi ang daming araw pong mga nag-exhibit at marami silang magagandang na experience. So sabi ko, ngayong second year ng QC Volunteerism Expo, dapat nandun tayo. Ma'am Mikey or anyone po from Quezon City, hanggang anong oras po ba? Anong oras magsisimula ng oras po? And thank you po. So basically yung program po namin, it will start
whole day po yung event natin, no? So nakalagay po sa ating initial poster na nakashare po ngayon sa screen is 10 a.m. to 5 p.m. sa Quezon City MICE Center. Kaya po nang na-mention ni Atty. Noel, ito po yung isa sa mga pinakamalaking function areas or events areas ng Quezon City government. Kaya excited po kami dahil gaya din po na sinabi ni Doc Ria, second time pa lang po namin gaganapin na ang Volunteerism Expo under the Bayanihang QC program, and we're very much excited dahil we do aim to make it bigger than last year. So yung last year po, just to share, no, ginanap po ito sa Gateway Cubao at nagkaroon tayo ng around 16 more or less po na mga exhibitors na nag-showcase po ng kanilang mga volunteer programs and advocacy booths, no? And kayo naman po, hopefully, fingers crossed, nasa invitation stage pa lang po kami. So we are inviting hopefully 40 to 50 exhibitors. Sana po magkatotoo. At and kaya po kiniklaim na namin na ito po yung biggest or most diverse expo yet under the Bayanihang QC program. So ayaw naman po namin i-claim na ito yung biggest expo sa buong Pilipinas, pero at least for Bayanihang QC program, no, kaya excited po kami. And we're exploring po to work with yun nga po iba't ibang mga NGOs, government agencies, mga private sector, CSR teams, maybe yung mga universities po, mga student groups, youth organizations, faith-based groups, even mga international partners na hopefully po ay makuha din namin ng tulong ng PNVSCA. Confident po kami na ang PNVSCA ay makakapag-provide din po ng ilang mga partners na willing mag-exhibit po sa expo, no? And also mga community organizations at iba-iba pa pong mga charitable groups, no? In addition po dun sa mga na-share din po nila Doc Ria and Attorney Noel, no? So yung ating expo this year, isa sa mga aasahan po ninyo ay magkakaroon din po kami ng Bayanihang QC volunteer spotlight segment. So parang nais po naming celebrate yung mga Bayanihang QC volunteers po namin dahil nais din po namin i-celebrate yung milestone ng programa so far since we launched this last year, no? At hindi ko lang po alam kung nabanggit na po, pero dito rin po gaganapin yung turnover ng ating volunteerism marker, no? Na ito po yung simbolo ng continued support po ng Quezon City for volunteer programs mula sa PNVSCA dahil kung na-miss po ninyo ng ating mga viewers po ngayon, no, ang Quezon City Government, proud po tayo na tayo po ay na-awardan nung nakaraang 2024 SOV or Search for Outstanding Volunteers bilang local learning hub for volunteerism. Ayan po. Kaya excited po kami magkaroon ng maraming partners ngayon at makapag-engganyo ng mas marami pa pong volunteers in addition to our existing pool of volunteers ngayon. Ayan, sana po na, ito naman po, sinishare po natin ngayon yung ating QR code or yung link dahil meron po tayong open invitation para po sa mga, yun nga po, sa mga iba't ibang organisasyon na nais pong or mag-join sa ating Volunteerism Expo sa December 15. So, kung kayo po ay bukas, available at nais niyo pong maging exhibitor namin, paki-screenshot na lang po. Ayan. So, ayun po. Sana po nasagot namin yung tanong ninyo, ma'am. Thank you so much, Miss Mikey. And congratulations po sa Quezon City once again. Last year nga po, nagkita-kita tayo doon sa, saan na yung venue natin? Sa Metropolitan Theater. Nakita si Miss Mikey yung naalala ko kasi Asher noon eh. So anyway po, on December 15 pala ang turnover na po ng VLLH marker po. So congratulations. Hearing from Miss Mikey, ang dami po nilang mga exhibitors na around 40, di ba, ang target ninyo. So it sounds like it will be the biggest
po, kasi wala pa kami napakinggan ganyang kadami. So let's cross our fingers and makakamit natin yan with the help of everyone and of course the Almighty. And for PNVSCA po, we're going to share your event, itong Volunteerism Expo, with our partners. And Miss Mikey, nadadaanan namin yung MICE. Ano bang ibig sabihin ng MICE? Kasi when I hear MICE, parang ano yun? Ano bang meaning ng MICE po? Yung ibig sabihin po ng MICE, ito po ay Quezon City Meetings, Incentives, Conference, and Exhibitions Center. Ayan. So, ito po ay kinonstruct ng Quezon City Government bilang sarili po nating convention center sa loob po mismo ng Quezon City Hall compound para makapag-conduct po tayo or makapag-hold po tayo ng mga conventions, mga trade shows, mga even meetings po, ayan, at iba-iba pa pong masasayang events, ayan. Kaya pala siya MICE. Yes Napapaisip po. ako. Kasi usually, di ba, yung acronym is related Quezon City, MICE. Ayun po. Meetings, initiatives, ano nga po yung I? Sa pagkakaalam ko po, no, Quezon City Incentives. Meeting, Incentives, yan po. Conference and Exhibitions. Ayun. Okay, so sa wakas, makakapasok na rin tayo dyan sa MICE. Nadadaanan lang po kasi at napakalaki. So thank you po, Miss Mikey, sa inyo pong mga nabanggit na detalye ng Volunteerism Expo. Ngayon naman po, may tanong tayo kay Doc Ria. Nabanggit niyo po last year na may mga learnings po from the Expo. Ano po kaya ito na baka pwedeng pakapulutan po ng aral ng ibang Expo host natin na first time po na mag-host din ngayong taon, katulad po ng Norsu. Kanina po sabi na first time nila. Ano pong pwede nating matutunan po mula po dun sa inyong event last year? Okay, ma'am. So, I guess when we first did it last year, nangangapa po talaga kami. So, we really relied on PNVSCA on how to conduct an expo, lalo na when it comes to volunteerism. So, parang madami po kami realizations na, okay, next year, kung uulit man, which nangyayari na nga po ngayon, how important it really is to be open, lahat, be inclusive, regardless of ano yung advocacy na pinaglalaban ng isang tao, we try to include. So last year, napansin namin, okay, baka pwedeng mag-invite pa tayo something related more to halimbawa climate change, which hindi po namin na-address last year. So mga ganun pong bagay. So parang we would like to target more advocacies as much as we can this year. Those na hindi namin naisama last year, and hopefully more participants. Hindi lang po yung pumunta sa mall, but now we would want to extend it, the invitation to schools, corporate agencies, private institutions, social civic clubs. So, yun po yung mga nakita namin na, okay, we can do this. We can improve the expo mo next year. So, ito na nga po, nandito na kami sa stage na ngayon. And ano pa bang mga na-realize natin, Mikey? On top of my head, yun kasi yung sabi natin Meron din, gagawin. As Attorney Noel, yes po. I remember Doc Ria telling us na kasi dahil a few days, if I remember correctly, a few days preparation lang tayo last year. So yung mga exhibitors natin last year were just exhibitor, or at least some of them. Pero this year, we want them to lay down yung mga volunteer opportunities for the year, and the participants can actually sign up for them on the spot para po, kumbaga, hindi lang siya showcase, kundi actual opportunity for volunteering, hindi lang for Quezon City programs, but for all other partner organizations to be given an opportunity to explain their advocacies, their events, and other. In fact, yung Quezon City rin, marami rin siyang line up
na mga events. Like may Eco Run tayo, meron tayong several others. Kasi ang like Doc Rhea and Miss Mikey, we share the vision and syempre yung mission ng PND-SCA, and we appreciate all the help kasi nga yung push din nagagaling sa aming mayor herself, who herself was a volunteer. After graduating from college, she is a Jesuit volunteer. Instead of going to big corporations, she chose to teach high school students in far-flung areas in Bukidnon. So, kumbaga yung drive and yung spirit of volunteerism ay malapit talaga sa puso ng aming and kumbaga naka-embed, naka-institutionalize. In fact, on December 2, and this has been ongoing since 2013, meron din kaming local volunteer awards. Ito, nire-recognize namin mga barangay-based organizations, mga senior citizens, out-of-school youth, mga solo parents, and marami pang ibang. And every year, the volunteer organizations, not just individuals, are growing kasi nga nakikita nila that the Quezon City local government puts premium and puts value and good support hindi lang in terms of cooperation ng different departments, but actually kumbaga binubuksan talaga yung information, yung areas of collaboration. So and this year talaga we're excited to do more. Kaya nga bago ako pagalitan ni Miss Mikey at ni Doc Rhea, biggest in Quezon City na lang ang i-claim namin for this year. Yeah, thank you so much, Attorney Noel. So, nabanggit po niyo, December 2 nga po ba yung local volunteer awards po ninyo? Yes po. Ayan, medyo lang, choppy po kami na kasi si Attorney. But December 2 po, ano? Ay, sorry po. December 2? Okay. Apa, Yes, December correct po. 2. I see. So every year po kasi meron kayong awards na ganyan. And we are really very thankful for Quezon City for showcasing yung mga recognition, yung ganyang mga incentives, mga awards para sa ating mga volunteers. So talaga po sa local learning hub, marami pong matututunan po from the local government of Quezon City. As you mentioned nga po, si Mayor Joy, siya mismo ang volunteer champion ng QC. And si Doc Rhea din, maraming salamat din po sa pag-share kanina. Ano yung mga learnings po ninyo. And yan po, ang sabi po ninyo, be open. I-accept natin kung sino yung mga gustong mag-exhibit, gustong mag-participate, sino ang gustong makipartner sa atin. So tip po yan sa mga nakikinig po ngayon na mga magkakandak din ng inyong volunteerism expo. Sabi po ni Attorney Noel, yung preparation time. Ayan, sana naman po medyo dahil December 15 po kayo and nakausap po kayo ni Miss Pia, yung atin pong focal person ng NCR, mga 2 weeks ago, 3 weeks ago. At least medyo mahaba-haba naman po ang atin pong paghahanda. So thank you so much po. Kami po More than 2 weeks naman po. We've been preparing since last year. Oh yeah, that's so nice. And then yung sabi nga ni Attorney Noel, yung sign-up sheets, agad-agad na, may action agad. Yan ang maganda. Hindi yung mag-expo ka lang, tapos to follow na lang yung mga ang ganda ho nitong inyong sinabi po na magandang gawin natin. May sign up ka agad. Yan, para may take home na, may take away na yung mga mag-a-attend ng Volunteerism Expo. So, meron pa ba tayong gustong itanong? Yeah, siguro last na partner, no? Ano naman po, anyone from Quezon City, no? Ang nais nyo pong sabihin or message para sa taga-subaybay po natin ngayon sa online TV and sa lahat po ng naaabot ng ating programa po. Siguro po start natin kay Doc Rhea. Ano po ang mensahe po ninyo sa ating pong viewers ngayon? Okay.
My message, I guess, would be please come. Please continue supporting volunteerism, regardless ano pa nyo sa yung mga pinaglalaban nyo. Please don't stop giving your time and your service for other people because that's right now. So on December 15, hopefully we all see you there. Again, this is open for everyone. Punta po kayo. Hopefully it will be a productive day for everybody. So yes po. See you. Yeah, thank you so much, Doc Ria. See you po. And may we hear from Miss Mikey? Hello po. Yes, ayun, gaya po na sinabi ni Doc Ria, we invite everyone to join us po on December 15, 2025 sa ating Bayanihang QC Volunteerism Expo this year sa Quezon City Maya Center, Quezon City Hall compound. At we invite everyone to be part of something bigger than ourselves, no? Para sa mga exhibitors po natin, ito po yung chance ninyo para makapag-share ng inyong mga programa, ng inyong mga advocacies, and yung mga vision po ninyo sa publiko. You can inspire other people, makapag-recruit po tayo ng mga passionate volunteers kasi from last year, nagulat din po kami na marami po kami mga na-recruit ng mga volunteers na ngayon ay regular volunteers na po sa aming Bayanihang QC program. So, hindi po namin ina-expect na naging successful din po yung expo, pero I think bonus po yun na nakapag-create po kami ng pool of volunteers from what we experienced last year also. So, ayun, para naman po sa ating mga participants and interested volunteers, ini-invite po namin kayo, syempre para ma-discover nyo naman po yung iba't ibang paraan para makapag-contribute kayo sa community at ma-inspire kayo sa mga organizations, sa mga exhibitors po natin, and makapag-meet kayo ng mga like-minded individuals, no? Parang networking din po ito para makakilala po tayo ng iba't ibang kapwa volunteers natin towards making a difference sa mga buhay ng ibang tao. Ayan. And siguro last na lang po, whether estudyante po tayo, professional po tayo, isang buong pamilya, or a member of any community, yung expo po na ito ay isang selebrasyon ng bayanihan at para po sa lahat. And ito pa isang platform para makapag-connect, matuto at makapag-servisyo. So, ayun, mark your calendars po and let's all be part of this meaningful gathering. Yeah, thank you, Miss Mikey. Let's mark our calendars, December 15. And of course, let's hear from the head of the HR department ng LGU QC, from Attorney Noel Del Prado po. Maraming salamat po ulit sa inyong tulong at sa pagkakataon po na makapagsalita ngayong umaga. Siguro, as we make the call for organizational and institutional partnerships, we always believe that the call for volunteerism is a deeply personal call. So we are now, we hope we're speaking to each and every person who's listening right now na yung pag-volunteer po. Kasi I am proud to say po na I have been a volunteer lawyer for as long as I've been a lawyer. And even before I became a lawyer, I've been volunteering for other organizations. And people ask me why I still continue to volunteer. And I always tell them, you just need to volunteer for that first activity. Kasi it's really, siguro, paalala rin, it's very addictive ang pag-volunteer. Kasi ako, when I volunteered dati, so many years ago, maybe more than 2 decades. Sorry, may tumapak. Tinatanong ako, bakit ako tumagal as a volunteer lawyer for Bantay Bata? And I always tell them, it's because of that first child
that I volunteered for, an abused child, physically abused child. And when you make that connection, you do not forget, because that connection does not just change your schedule. It actually changes you on a deeply personal level. So yun lang po. This is an invitation, not just for the Volunteer Expo, but also to volunteer. Maraming Thank you so much, Attorney Noel. That is so moving po, ano? It's on a personal level. You've been volunteering ever since you were a lawyer. Thank you so much po. Kudos po sa inyo. I believe po si Doc Ria, ganun din, as a doctor po, ay nagbo-volunteer, and si Miss Mikey. It's a way of life na po ninyo. Maraming salamat po. Kudos po sa kabuuan ng Quezon City Government na pinangungunahan po ni Mayor Joy Belmonte. Thank you so much po muli. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa December 15. Yan po. Okay, Ayan. so partner, magbabasa tayo ngayon ng comments. Yes. Sige po. So we have one from Princess Lydia. Shout out to all student leaders and volunteers of Capiz State University, Dayao, future leaders of the Philippines. Fisheries with our banner program, Youth Waves of Change, environmental stewardship in the coastal communities against plastic pollution. And we have one from Miss Maine Ramos, hashtag be a volunteer. From Miss Christine Claire Velasquez, let's go Bayanihang QC. And from Donald Valmores, Cusgan Volunteers, KVI Cusgan Volunteers Inc. Yun. From Miss Christy Pestaña Cedo Bustonera, watching from Infanta, Quezon. Shout out sa iyo, Ma'am Christy. Thank you for registering last night. Gabing-gabi nag-register sa research conference. Pupunta siya sa Cebu City. Thank you po, ma'am. Shout out din kay Miss Marina Aquino Fortea, watching from QC TTMD. And Miss Maria Leia Tan, watching from QC HRMD. Thank you so much po sa inyo pong mga messages. Now, we proceed with the next NVM activities sa atin pong calendar. Of course, the centerpiece of the NVM celebration, the awarding ceremony of the Search for Outstanding Volunteers and Bayanihan Media Awards on December 16. At yan ay sa Ayala Museum sa Makati City. At sino nga ba ang mga awardees sa 2025? Mga abangers, abangan po ninyo, abangan natin dahil kami rin po ay medyo sikreto pala ito, ano? Hindi pa na i-inform yung mga awardees. And by next week malalaman po nila. Abangan natin ang detalye ng ating pong SOV awarding ceremony sa ating pong Facebook, website, and other social media pages. Ayan, bukod sa SOV awarding, no partner, meron din tayong face-to-face na talakayan with SOV, BMA, and LPI and IVSO awardees on December 17. And on December 17, meron din po tayong webinar on volunteering for trade and industry. And on December 18, kaya everyday po yan ng December, merong events po tayo. Merong volunteering for migration and development, and volunteering in the energy sector. Mga webinar po ang mga ito. And on December 19, we have the volunteering in the health sector and volunteering for science and technology. Yes, and on December 22, volunteering with and for children, at saka volunteering for jail, parole, and probation. So, that is on December 23 po. So ito pong mga binanggit ho nating mga webinars po, partner, ito ay in partnership with the national government agencies na may mandato po. Halimbawa itong volunteering with and for children, most likely ang atin pong is yung CWC, yung Commission on the Welfare of Children. Yan po, and volunteering for jail, parole, and probation, yan po si Parole and Probation Administration. And hindi matatapos ang December natin without a culminating activity.
From south, pupunta tayo sa north. Ang December 29, spend natin yan sa San Fernando City. Saan yun? Sa La Union. Ayan, kung alam niyo yung surfing site ng San Juan. Malapit po doon. So meron pong tree planting at river cleanup. And then in the afternoon, we will be recognizing our partners po. Napakahalaga ng atin po mga partners. Kayo po ang isang dahilan kung bakit naging successful, very important sa success ng ating mga programa sa voluntarismo. Yan po ay in partnership po with the Provincial Government of La Union. Ang update po, nakahanda na yung ating activities in the morning. Partner natin po dyan ang CURMA, it's Coastal Underwater Resources Management. Medyo mahaba kasi kaya kurma na lang. Yun po yung sila yung nangangalaga sa sa mga turtles yan. Marine and biodiversity conservation po. So partner natin sila. Actually po, i-award din sa kanila yung local learning hub na marker. Kung ang QC as LGU, ang kurma naman po as CSO. Ayan po, so ang dami talaga nating mga events for December. Matatapos yan on December 29 with a partnership recognition. Yes, partner. We have one more guest speaker. Yeah. May we call on Miss Arian Rose Maghanoy. Yan, ang ituturo yata sa atin, paano ba natin palitan ang frame ng ating profile pic sa ating Facebook page? Miss Arian, good morning. Hi, good morning po sa lahat. Sorry po, currently nasa Cebu po ako ngayon. So, shout out po. On the way from Cebu po. Hello. Good afternoon. Good morning, Pat. Yeah, please show us, paano nga ba itong paano ba gagawin itong pagpalit ng frame? Yan. Ayan po, no? So, sa screen po natin, makikita po natin yung Facebook profile frame. So, para po magawa po natin yan, next slide please. Thank you. Yan po. So, step 1, i-find po natin yung Tribonize campaign or pwede po natin siyang i-paste na lang po sa ating browser, either Chrome or kahit anong browser po natin. So, we will post po yung link po for this profile frame po sa ating Facebook account. Next step po. Okay, so next page po nun, pagka-landing po natin sa mismong link doon, makikita na po natin yung profile frame. Then, makikita po natin yung preview nun. Look for the button that says choose your photo po or select a photo. Then, after that, we can select our photo, kung ano po yung best photo na gusto natin para dun sa gagamitin natin sa Facebook natin. But sa mamaya po, ipapakita ko po via video kung paano po siya sa mobile and paano po siya sa desktop po. Next po, pag na-select na po natin yung photo, next slide po. So, pwede po natin i-adjust yung size po ng picture po natin. Pwede nating i-zoom in or zoom out po. Meron pong plus or minus sign po minsan sa PC or just pinch po kapag sa mobile. Then, kung okay na po sa atin, we will just click save or download. Next slide. Ayan. So, click download po or generate. Sa iba po, ang makikita po natin is download button and sa iba naman po is yung generate. Then, save po natin yung file na yon ng picture po natin. Then, meron na po tayong bagong generated na picture with the frame. So, next step po, ito na po yung step para i-upload na po natin yung picture na yon sa ating Facebook account. So, pupunta lang po tayo sa Facebook natin. Then, punta po tayo sa profile. Then, i-click po natin yung upload your photo or yung may icon po ng camera po sa baba ng ating profile picture po. Then,
Pagka na-click na po natin na yun, hanapin po natin sa downloads yung ating sinave po na profile picture. Then, yun po, pwede din po nating i-adjust yung size nun based po dun sa preference natin. So, automatically, kasya na po siya dun sa circle ng Facebook profile picture natin. Then, sa Twibonize po, meron po tayong caption doon na suggested for us na kapag in-upload po natin yung profile picture po natin is encouraging yung people na makakakita ng frame at yung profile picture natin to do the same. So may link din po tayo na makikita doon. And then upload, then save natin or done. So yung unang picture po na nakita natin kanina, yun na po yung ma-generate niya. So nakapagpalit na po tayo ng profile picture. So to show you po, next slide po. Para Ayan. punta po For the tayo mobile po, ito po yung step-by-step natin process yung po. link for Twibonize. Pagka-paste po natin, makikita agad natin yung profile frame. Then, we can choose your photo. Choose your photo. Click po natin yun. Then, piliin natin yung gusto natin picture na gamitin. After po nun, mag-upload na po siya. Then, you can pinch, zoom in, zoom out. Depende po sa kung ano yung trip natin or yung gusto natin na size ng photo natin. Then, after nun, download lang po natin siya. Pagka-download po natin, punta tayo sa Facebook. Then, punta tayo sa upload or change yung profile photo. Click natin yung photo na dinownload po natin. Pwede nating lagyan ng caption which is nakasama po dun sa Twibonize. Then, after nun, save natin and napalitan na po natin yung profile picture natin. Okay. Then next po, meron po siyang wala na po. Para po sa phone, Okay, sige. So, we will going to post na lang po yung instructional videos po for the mobile and for the desktop po, which will be available po sa aming Facebook page po. So, Miss Feli and Miss Dempsey. Yeah. Thank you so much, Miss Arian. Thank you po. Yeah, thank you so much. Last year, yung mga instructions din na sinabi ninyo tungkol dyan sa pag-change ng profile, nagawa naman namin agad. Ikaw ba, partner? Nakapag-change ka na ba agad ng profile mo using Twibonize? Yes, partner. And available yan, sabi ni Miss Arian kanina sa Facebook. Agad, madali. Yes. Madali siyang sige po. Right after nito, kasi hindi pa ako nakapagpalit ng profile pic. Yung mga maraming accounts dyan, lahat ng accounts nyo, lagyan nyo ng NVM 2025 na frame. Ayan. So, nagbabasa tayo kanina ng comments. Ang daming mga nagpapa-shoutout. Pero ang bilis kasi ng pag-akyat ng messages, hindi ko na sila mabasa. May nakita ka pa bang mga bago? But shout out to all the students of the National University Fairview campus po. And kanina nga po yung mga binanggit ng ating mga guests ay tunay na kapupulutan natin ito ng mga lessons katulad nung pag-implement ng Quezon City ng kanilang first volunteerism expo last year and then this year. So ulitin ko lang po, tip sa mga maghahangad na or magkakandak ng volunteerism expo, invite as many organizations, as many people as you can. Kasi po kadalasan sa 100 ay 50%. So mas maganda na yung malaki ang target natin para sa gayon ay pag na-achieve natin yung 50%, okay na po yun. Kaysa very conservative tayo sa ating target, tapos konti lang, 50% yung nag-confirm, edi konti rin po ang mag-attend. So once again po, gusto natin i-reiterate ang ating pong big events, ang NBM Kick-Off sa Iloilo City on December 2 to 3, and then
On December 4 to 5, ang Volunteerism Focal Point System Summit sa Iloilo City din po. December 5, ang National International Volunteer Day Celebration online in partnership with Pangasinan State University. That's December 5. And we hope to launch the Volunteering for Water Framework in partnership with the National Water Resources Board. December 5 din po. And December 9 to 11, ang the first ever international research conference on volunteerism. Ayan, nakikita po natin ngayon sa ating screen. Ayan. International Research Conference at the University of San Carlos, Talamban Campus in Cebu City. So it's still open. Ang summit at ang research conference, open po yan. Mag-register na po kayo. On December 3, yun pong Volunteerism Expo sa Muntinlupa. December 5, sa Carlos Hilado Memorial State University, sa Bacolod City po. Sa Norsu naman, in partnership with Silliman and Foundation University, then ay sa December 8. Medyo may updates lang tayo dito sa ilang mga dates natin. And December 16, ang Search for Outstanding Volunteers Awarding Ceremony and Bayanihan Media Awards. And then succeeding days ay for webinars po. Ayan, ano pa ba ang ating nalimutan, partner? I think wala na tayong nakalimutan, partner. Ayan, so again, Yes, we encourage everyone to follow and like our Facebook page, facebook.com/PNVSCA, and make sure to share this episode sa inyong mga friends and families. Again, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Patuloy po tayong manood sa mga susunod pang episode ng PNVSCA Online TV. At dito po nagtatapos ang ating pong episode ngayong araw on the National Volunteer Month Calendar of Activities. Muli ako po si Feli Baday. At ako naman po si Dempsey Alariao. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye! Happy National Volunteer Month in December!